AR-15, 5.56 rifle. Yan ang karaniwang tawag po dito sa rifle na to. Pero ang tanong, pwede ba yung ganitong mga rifle na pang home defense? Ang sagot, pwede. Pero kung ang tanong nyo, ano ang mas preferred ko? Pistol, shotgun, o 5.56 rifle? Kung ako tatanungin nyo, mas prefer ko ang handgun. At yan ang pag-uusapan natin dito sa video na ito. Aalamin natin ano ang pros and cons ng paggamit ng 5.56 rifle bilang pang home defense. Ang topic na ito ay ni-request po sa akin ng isa nating subscriber. At pag-usapan naman natin ngayon ang pros and cons ng paggamit ng 5.56 rifle bilang isang home defense weapon. Ang una nating advantage o pros ay ang kanyang magazine capacity. So isang modern na magazine, ang capacity niya ay 30 rounds na agad. Compare natin sa shotgun na mga 8 rounds lang siguro. Maliban lang kahit gumamit ka ng magazine fed na shotgun, mga 12 rounds o 15 rounds the most. Pero ang 5.56 rifles, pwede ang mag-capacity na 30 rounds. Ang pangalawang pro o ang pangalawang advantage ay ang easy maneuverability. Kaya nga ito ang piniling rifle of choice ng mga special ops para sa mga CQB. At siguro yung pangatlong pros sa paggamit ng 5.56 rifles ay yung pag-reload. Kasi pag nawalan ka ng bala, release mo lang yung magazine, kuha ka ng bago, saksak mo, okay ka na ulit. Pero sa shotgun, kailangan mo pa mag-load ng isa-isa. Maliban lang kung ang shotgun mo ay magazine fed. Okay mga kapistolero, dito naman tayo sa cons o yung disadvantage. Siguro ang unang nakikita kong disadvantage ay medyo mabigat ang 5.56 rifles. Lalo na kung mga babae ang gagamit, medyo mabibigatan talaga sila. Pero depende rin sa setup eh. Siguro gaya ng setup ko, ito, hindi na gaanong mabigat. Kasi simple lang naman ang setup ko. Yung iba kasi ang mga setup nila, katakot-takot ang mga accessories na nasa reel. Nakahawak na nga ako nun eh. Medyo mabigat nga talaga yun. Yun siguro yung isang disadvantage ng paggamit ng 5.56 rifles bilang home defense. Medyo mabigat. At siguro ito yung isa sa mga disadvantage na nakikita ko sa 5.56 rifles bilang home defense weapon. Medyo tagilid tayo pagdating sa mga masisikip. Mahirap magmaniobra lalo sa mga ganitong hagdan, mga masisikip na lugar. Mas madali pa rin gamitin ang mga handguns sa mga tight spaces o mga masisikip na lugar. In terms of bullet penetration naman, lahat ng bala naman tatago sa mga kahoy o plywood, di ba? Maliban lang kung konkreto ang bahay nyo. Kaya mga kapistolero, ano po ang sa tingin niyo? Ano ang mas effective na pang home defense? Ito o ito? Leave your comments down below at gusto ko ring marinig kung ano yung mga opinion po ninyo. So itong ginawa natin, sariling opinion ko lang po ito ha. At hindi po ako isang expert o tactical guy, mga ganun. Isa lang pang po akong gun enthusiast, katulad po ninyo. At ayan mga kapistolero, isa na naman pong makabuluhang topic ang ating pinag-usapan. Sa mga nag-subscribe na po sa aking YouTube channel, marami pong salamat. Sa mga nag-follow po sa aking Facebook page, marami rin pong salamat. Sa mga hindi pa po nakapag-follow sa aking Facebook page, mag-follow po tayo. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, click po ninyo yung subscribe button. At kung nagustuhan po niyo itong video na to, paki-like na lamang po. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan mga kapistolero. Mag-ingat po tayo palagi. Be a responsible gun owner and to God be the glory.